Tulungan niyo po ako. Kasi yung amo ko, gusto niya akong ipapulis. Hindi ko naman alam kung anong kasalanan ko. Nung June 5 po, tumatawag po siya sa akin. 8 beses hindi ko po alam na nag-ring po yung cellphone kasi sira po. Pagdating niya po galing sa Estera, yung park po, sabi niya, tawag siya ng tawag. Hindi ko naman alam. Kasi magpapagawa siya ng shisha. Kasi nililihim naman niya yun sa mga mother-in-law niya. Kaya tumatawag lang siya sa akin para hindi marinig. Bago po nung hapon, nung June 5 po, pinapabuhat niya po ako ng mabigat yung wheelchair po. Sabi ko, hindi ko mabuhat kasi masakit yung dibdib ko at saka balakag ko kasi nahulog ako sa hagdanan pagmamadali sa utos niya. Galit na galit siya, nagsubog siya sa mister niya, sa amo ko lalaki, na hindi raw ako magpapautos. Sabi ko, hindi kasi may naramdaman ako, hindi nyo nga ako pinapadoktor. Yung sweldo ko, lagi pang delay. Kung hindi ako mag-iusap, hindi bibigay. Tulungan niyo po ako kung sino pong nakaano sa polo. I-send niyo po yung video na to. Gusto ko po umuwi na ng Pilipinas. Kasi kanina po, pumunta kami sa medical, sa hospital. Kasi hindi pa kasi ako nagawa ng ikama. Sabi sa akin, doon muna ako, hindi ako pumayag, baka kasi iwan ako. Tapos sinasabi ng amo ko lalaki, nakikipag-usap daw ako dun sa driver sa telepono. Yung SIM card daw nakikita nila. Hindi ko nga kilala yung driver na yun. Kung sino yun. Baka yung amo ko babae ang gumagawa. Sabi ko sa amo ko babae, pagod na nga ako sa trabaho. Pagdating mo ganyan pa ginagawa mo. Ayaw ko sana mag-video. Kasi ayaw ko mag-alala yung mga anak ko tsaka magulang ko. Pero kailangan ko na ng tulong nyo. Tinatago ko lang yung itong cellphone ko. Tulungan nyo naman ako. Gusto ko uuwi ng Pilipinas. Umalis po sila. Hindi ko po alam. Baka sa pagbalik nila, nadamputin na ako dito na wala akong kasalanan. Sabi sa akin, pwede na ako bumutan ng ulo dito. Wala naman akong kasalanan, pati yung driver kawawa. Dinampot nilang walang kasalanan. Hindi naman kami magkakilala nun. Tulungan niyo po ako. Kawawa naman yung mga anak ko. Kahapon birthday ko, June 7. Pero ano ginawa ng amo ko? Wala siyang awa. 3 araw na nga hindi ako kumakain. Pag kumakain sila lang. Sabi na amo ko lalaki, bakit yan? Pinapatapon na ng amo ko babae. Hindi ako pinapakain. Trabaho lang ako ng trabaho. Tulungan niyo naman po ako. Pakikalat na lang po ang video na to. Nag-connect po ako doon sa embassy. Kailangan nilang, sabi nila, tumawag daw ako sa polo. Wala po ako SIM card. Paano po ako matulungan dito? Wala po yung address. Basta po nandito lang po ako sa Buraida. Hindi ko alam kung anong address dito. Hindi po nila binibigay. Malapit dito po sa Buraida. Malapit lang po ako sa Utim Supermarket. Ang kasunod nun, yung gasoline station na may berde na karatula. Pag-ikot nun. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Ang pangalan po ng amo kong babae, Malak Almazin Faraj. Yung lalaki naman, Ahmad Ali Alminif. Nagulat nga po ako nung 3 months ako dito. Tinignan ko yung kontrata ko. Nagulat ako. Hindi pala kapangalan ng amo ko yung
nakalagay sa kontrata ko, hindi pangalan ng amo ko lalaki. Sabi ko, ang employer ko sino ba talaga? Nung pumunta po kami ng Almadina, nalaman ko po dun sa dati nilang katulong dito ng Indonesia na doon na po nagtatrabaho sa kapatid ng amo kong babae. Sabi niya, ang amo mo talaga yung amo kong lalaki. Pinagpalit lang tayo. Di ba po bawal yun? Tulungan niyo naman ako. Ay, nahihirapan ako. Baka anong gagawin nila sa akin? Ang sama ng amo kong babae. Grabe po talaga siya. Pinapatulog ako. Alas 3 na madaling araw gigising ng mga alas 5 para sikasuhin ng estudyante. Tsaka siya, papasok. Halos wala akong tulog. Sinisigawan ako, kulang pa sa pagkain. Pakikalat na lang po ang video na to, please. Kailangan ko na po ang tulong nyo. Parangawan nyo na. Hindi ko po alam mangyayari ngayon. Salamat po sa makakatulong sa akin. God bless sa inyong lahat. Pakishare na lang po. Mga anak ko, mahal ko kayo.